Muna natin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At bago tayo magsimula ay usalin muna natin na ikapitong makadiwang pagtuturo sa panalang ni Nicodemion, isang pakikaugnay sa sariling nilikha ng huling henok. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan sa aking katalinuhan at sa aking pangangatwiran, ginagamit ko ng buong lakas sa aking kaalaman, kapantasan, sa aking kakayahan, sa aking pag-iibig at katotohanan. Tanging ang kalakasan ko lamang ang lumaganap sa akin, ganun pa man walang ibang lakas. Palagi ang sanang maging mulat ako sa aking sariling mga kaisipan at damdamin at inilalahad ko at ginagamit ang aking kaalaman, aking karunungan at ang aking kakayahan. At dito ko aakayin ang lahat sa totoong pag-ibig, kalayaan, pagkakaisa at kapayapaan mula sa aking sarili. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay hindi lingid sa akin, kaya ginagamit ko ito sa aking sariling kagalingan para sa aking mga kaisipan at damdamin, ang aking kalooban, gayon din ang aking pangangatawan. Sa araw-araw ay ilahad sa akin ang paggamit ng lakas ng kamalayan upang ito ay patuloy na gumana sa akin. Hahayaan akong harapin ang mga bagay na hindi ko pa natututunan, kung saan pinangangalagaan ko ang aking karunungan at aking kapantasan sa pagmamahal, pagsalat para sa iba, pati na rin ang pag-unawa at katwiran. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at nalulutas ito at iwasang pang gumawang muli. Kaya't walang ano pa mang mga pagkakamali ang makahadlang sa aking pag-unlad at pagsulong. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay kayang kilalanin at iwasan ang mga maling aral, maling paraan ng pag-iisip at mga panganib mula sa pagkakandili sa isang paniniwala, pati na rin ang mapanganib na materyal at mga makamundong bagay. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, ako mismo ay may hawak ng aking sariling katalinuhan at pangangatwiran. At sa pamagitan ng buong lakas ng aking kamalayan, sa lahat ng oras ay palagi ang mulat sa aking kapangyarihan, sa aking kakayahan, sa aking kapayapaan at sa karunungan, pati na rin ang aking kapantasan, pag-ibig at pagkakasundo na aking pinanghahawakan. Namumuhay ako sa pag-ibig, namumuhay ako sa kapayapaan, namumuhay ako sa kalayaan, namumuhay ako sa pagkakasundo-sundo, namumuhay ako sa kagaanan, namumuhay ako sa kalusugan, at namumuhay ako sa kagalakan. Siya nawa. Siya nawa. So, maraming salamat sa ating lahat, sa ating kamalayan, na siyang nagbunsod sa atin upang tayo'y makiisa sa ating pag-aaral na ito. At ang pag-aaral natin ay sinimulan ng ilang buwan ng nakakaraan. Baka hindi ko lang matandaan kung may 1 taon na baga o ano. So, napag-aralan namin dito sa introduction, for your info, FYI, for your info, kapatid na Rebecca, kapatid na June, na alam nating tayo ay nag-aral na ng pananahimik sa ating mga nakaraang pag-aaral, sa ating nakaraang karunungang nasumpungan natin sa sentro. Lahat tayo ay nag-aral ng pananahimik na wala tayong teorya o libro na sinundan. Sinasabi lang ng banal na espiritu na kayo ay manahimik, ganito, pero walang detalyeng pinagdaanan. At kung bakit naman noong panahong yon ay siguro may impulse na ako noon pa. At yan ay nadidiscover ko dahil
yung dati nating pinag-aralan ay meron na baga akong ini-a-apply sa kapatiran na hindi ko alam kung saan ko ito kinukuha. Kaya ko sinabi na baka ako ay nagigising yung aking creational energy sa aking sarili dahil meron nga akong nababanggit sa sentro nung nag-aaral ako ng mediumship, hindi ko ine-encourage yung mga ganong bagay na sila ay merong makita kaagad kung sila ay nag-aaral ng nag-aaral ng pananahimik, hindi pangitain ang inilulunsad ko sa kanila noon. At ang inilulunsad ko, the more na wala kayong nakita, the better. The more na hindi kayo pikit, the better. The more na hindi kayo unconscious, the better. Kailangan na ang inyong mga abot-sabi ay may malay kayo, may kamalayan. Yun ang, ewan ko, bakit yun ang aking sinasabi? Na may nabukas ang inyong kamalayan pagka kayo ay nag-aabot-sabi. Yun. So, kaya nga, ang kung ano man, para sa akin lamang yun, ay isinaisantabi ko muna kung ano man yung natutunan ko sa pananahimik at hindi lang yun ang pinagkunan ko ng aking pananahimik. Kung hindi, YouTube pa ako, lalo na noong pandemic. Naku, sinusundan ko yung Buddhism ba yun? Sa Buddhism. Buddhism o Hinduism ba yun? Yung naglalakbay ka. At nagagawa ko talaga yon yung naglalakbay ako na nawawala ako at kung saan ko man yung sinasabi ng aking isip na pumunta, ay napupuntahan ko talaga. Napupuntahan ko siya. So, kung ano man yung aking napag-aralan noon, kung ano man yung pinapractice ko noon, isinaisantabi ko ito. Dahil itong libro na ito ay binigyan ng mga, kumbaga, mga prerequisite bago ka dumating doon sa actual na pag-meditate natin, yung katulad ng sinusuot na damit, yung pagpo-focus, gagamit ka ng kandila, gagamit ka ng bulaklak, ng picture, yung pagkain mo. Sinabi lahat doon yung paghahanda, lahat ng preparation ay sinabi doon. So, yun ang kalahati ng libro. Yun ang sinabi doon sa kalahati ng libro. At itong kalahati ay doon na nga nagsimula na nga doon sa steps na. Papunta na talaga doon. So, sinabi yung observation, and then thoroughness, elicitation, value. Yun ang napag-usapan natin. At nung nakaraan ay nagbigay tayo ng mga karanasan natin. At sinabi ko nga sa ating noong mag-meeting kami, nasabi ko na yung sharing ni Noy ay iyon ang talagang tama. Yun ang talagang tama. Yung nag-share. Nagamit niya yung observation, nagamit niya yung thoroughness, nagamit niya yung elicitation, at nagamit niya yung value, yung kahalagahan. Kaya nga, isinuggest namin sa pag-meeting na sana ay wala ng foreigner pag Sabado. Kasi hindi na magsasalita si Noy. Si Wei, hindi rin yan magsasalita pag merong mga foreigner dahil ako pag minsan ganun din, hindi rin ako masyadong kayo na lang yung makikinig na lang ako. Pero mahalaga yung tayo ay nagsishare. Mahalaga yan kasi kailangan na marinig natin kung ano ba ang ating natututunan dito. Hindi naman pwedeng nakikinig lang tayo, kailangan nagsishare talaga. Dahil tayo ay nag-aambag-ambag Yung kulang ng isa, pinupunan ng isa. Yung puno ng isa, binibigay doon sa isa. So, ganun lang tayo. Ganun lang yung pag-aaral. At sinasabi kahit doon sa mga link-link,
ay maganda pa rin yung grupo-grupong nag-aaral kaysa iisa kang nag-aaral, nagbabasa ka ng libro. Yung iba talagang hindi nakiki-join, nagbabasa lang, nagko-comment-comment lang. Pero napakalaking tulong ang talagang nagbabahagi tayo. Nag-aaral tayo ng sabay-sabay, nag-aaral. So, ito ay pasimula natin dahil nga doon sa si JS at saka si Rebecca ay hindi nakasaksi doon sa kalahating libro. So, dito sa susunod nating pag-aaralan ay tama lang. Tama lang na dahil ang mga karanasan naman natin ay makakapag-ambag din doon sa nakaraan. Kung meron lang kayong tanong kung ano ba yung mga preparasyon na sinabi sa libro, itanong nyo lang. Pero napaka-timing yung pagpasok ninyo dito sa ano, dahil lahat naman tayo ay dumaan na diyan. So nandun tayo sa 2:34 at nagpapasalamat ako at si JS ay nag-post doon sa cognition. Pagkabatid. Cognition ang title. At ito ay uulitin uli natin ano, kasi ito napag-aralan na natin. Parang simulan na natin kasi sabi nga ni Delbert, huwag niyo munang simulan nang hindi kayo namamaster ninyo yung 4. So, kahit pa sabihin na sinimulan natin yung observation na hindi pa rin natin masabi na talagang master na master natin. Siyempre, tayo ay humahakbang patungo sa pagsulong. So, hindi natin masasabing, ay, master ko na yung observation, yung elicitation, hindi. Parang, sige, patuloy pa rin tayong mag-aaral at alam natin na kung anong meron tayo dun sa 4, ito ay madadagdagan ng madadagdagan ng madadagdagan habang nadadagdagan ang ating kaalaman. So, nandun tayo sa cognition. Sige, basahin ko uli. 96. The wisdom only recognizes things which are very precisely checked by means of the attentiveness, however, never confuse things because the wisdom accepts only the absolute logic which is reality and truth. Ayun. So, yung wisdom ay para bagang ito yung mga pag-share natin ay lagi itong may anong tawag doon, hindi ibig sabihin ito na nga, no? Lagi tayong may disclaimer, hindi sapagkat ako'y nag-share ng gano'n, yun na nga ang tama, no? Tayo ay nag-share dito na kanya-kanyang opinyon natin, kaya nga tayo nag-aaral eh. So para sa akin, yung wisdom at saka pagkabatid, eh medyo may pagka-related sila. Medyo malapit sila sa isa't isa, yung wisdom at cognition. So sinasabing ang wisdom only recognizes things which are precisely checked by means of attentiveness. So yung attentiveness, observation, at saka thoroughness, yung baga ay parang utay-utay nating nakikita ang isang bagay. Kasi sinabi sa atin na yung object, nagme-mention doon sa mga nakaraan ng object eh. Ay kung natatandaan natin na sinabi ni Richie noong nakaraan natin, kasi tinanong ni JS, ano ba yung object? Itinanong ko rin yun sa sarili ko. Ano ba yung object? Yung ba yung pag tayo ay mag-i-start ng observation, ano ba yun? Yung sindi ng ilaw, yung ba yung halaman, ito ba yung picture, o ito ba ay rose, o kung ano pa man na gusto nating i-focus. Ngayon, sabi ni, according to Richie, pwedeng hindi na tayo doon. Kumbaga ay lumampas na tayo doon sa pagfo-focus sa isang bagay. Kung hindi sa isang idea na. Idea na yung ating napapag-focusan. At para sa akin,
itong ideya na ito ay nagagamit talaga natin sa pang-araw-araw nating buhay, yung ideya na yan. Dahil para sa akin, ang meditation is life. Hindi ito yung oras na tayo nakaupo lang. Pero dito sa libro ay matutuklasan natin na hindi lamang doon sa ating pagkakaupo. Meantime, doon muna tayo sa nakaupo tayo, yung lotus, at tayo nananahimik. So doon muna tayo mag-focus. Pero habang lumalaot, mapapansin natin na ito ay magiging pang-araw-araw nating buhay. Meditation is life. Yun ang nabanggit ko noon nung hindi pa kami nag-i-start nitong meditation. Meditation is life, is everyday life. At sinabi din ito, para may nag-post noon ng kay Krishnamurti na ganun din. So, check by means, however, never confuse things because the wisdom accepts only the absolute. Yun. Pero wag nating ipagkakamali na yung ating pagiging attentive, yung pagkakaroon natin ng pagkabatid sa isang bagay ay wisdom na yon, kahit pa sabihin nating tama o yun ang mas mabuti, yun ang angkop, sapagkat ito ay laging absolute logic. Absolute, ibig sabihin ay yung katwiran mo ay yun ang pinaka, walang opposite, walang kondisyon, yung walang baka, yung ating katwiran. Parang hindi sasamahan ng baka ganun. May yung hindi ka sigurado dun sa iyong reasoning. So itong logic na itong sinasabi ay yun lamang matatanggap natin na katwirang walang kondisyon, walang opposite, walang pag-aagam-agam, kumbaga, which is reality and truth. At iyon na nga yung realidad at katotohanan. So kung sa ating mga karanasan, kung dumating tayo sa ganon, at sana nga marating natin yung ganong kalagayan ng ating pag-iisip, ay di salamat. Oh, oh. Kayo naman. 96. Meron kayong mga libro si Sor may libro, si Delbert may libro, si Noy may libro. Wala po akong libro ng meditation. Iba Wala ka pa? Wala ka pa. Vital Energy yung libro ko. Yun. Si Um, JS, parang nag-post ka. Saan mo nakuha yon yung page 234? Yung pinost mo. Galing sa libro. Meron kang libro na? Meron. Meron akong Okay. pinagbabasihan. Yun naman pala. Meron akong pinagbabasihan. Ayun naman pala. Meron ka palang libro. Sabi ko Okay. sa'yo, maabilidad ako eh. Sige, sorry. Sorry. Kasi para bagang itong libro nito ay kailan lang nilabas. Parang ganun. Parang yung meron luma yata yung old version eh. So, ang akala ko sorry, meron ka pala. Okay. Pakibasa na lang kasi hindi ko naman readily available eh. Pakibasa Okay. na lang para sa kabuuan. Baka may magustong mag-comment. Yung 96 Sige. man lang. Sige. The wisdom only recognizes things which are very precisely checked by means of attentiveness. However, never confuse things because the wisdom accepts only the absolute logic, which is reality and truth. Delbert, gusto kitang marinig. Iwanan mo muna yung tindahan.
Delbs. Busy siya. May customer. Delbs. Alam ko, naka-headphone yan eh. Nakikinig din yan kahit kahit nasa tindahan. Ah. Sige, sisingit yan. Pagka nasa ano na siya, ready na siya sumagot. Kapatid na Rebecca. Yan. Sige. Ano sa palagay mo? Opo. Yung pong, magtatanong muna po ako. Sige. Meron po kasi akong librong psych. Oo. Meron po doon part ng meditation. Oo. Then, binabasa ko yun. Kaya lang, parang hindi siya kumpleto. Dahil parang yung introduction lang ang nandoon na yung sinabi po niya na may object tulad ng candle, yun Oo. pong crystal, Linya, at saka line. yung Oo. flower yata yun o ball. Hindi ko Oo. po matandaan yung isa. So, yun po yung nahandoon na object na parang siya lang pinaka-introduction na gagawin mo araw-araw. So, yun po yung nabasa ko doon sa site. Binabasa ko po kasi yung libro ng site. Yun lang naman po yung librong nasa akin. Pero, inaano ko po siya, tinitingnan ko po siya din. Pagkatapos po noon, tinatry ko siya kung ano magiging pagkakaiba doon sa namulatan ko sa atin sa sentro. Dahil totoo nga po na sa pag-aaral, walang sinasabi na nagtanong din po ako noon bakit walang instruction, walang direction, na parang sa isip ko noon, hindi rin ba nila alam o ikaw ba ang tutuklas sa sarili mo? So, pero nag-aral po ako dahil talagang gusto ko po na mag-aral ng mediumship. So, nung nandun na po ako, kagaya rin po ninyo, may dumadating sa akin, o ganito gawin mo, ito gawin mo, ganyan gawin mo, di sinusunod ko naman po na yung una, sige, para yung isip mo, kasi ang sa atin po kasi, ang concentration, yung meditation is pagpo-focus ng isip na dahil napakagalaw po kasi ng pag-iisip na kahit ano gawin mo, namamasyal yan lalo po nung bata pa po ako, grade 5 pa lang po kasi ako na mag-umpisang mag-aral ng pagka-medium So, napakalikot po talaga ng isip ko. Di hindi ko po siya maipokus, hindi ko siya mapapirme. Kaya, ang nangyari, yung una ko, yung pananahimik, yun lang po kasi sinabi una, mananahimik ka na ang pagkaintindi ko po doon, hindi nagko-concentrate, hindi nagme-meditate, kung hindi yung pananahimik, yun po yung bilang panguna na binibigyan po ng katiwasayan, ng kapayapaan, ng katahimikan yung sarili natin. Kasi meron nga po tayong tatlo, kumbaga sa Catholic, may tatlong Trinity. Sa atin, meron din tatlong Trinity, yung body, soul, and spirit. So, yun po yung tatlong Trinity na kailangan magkaroon siya ng kapayapaan. So, yun po nauuna, nananahimik para po yung ating body, yung ating mind, yung ating spirit, magkaroon ng kapayapaan, na ma-relax. So, doon po ako unang nagsanay, yung kung paano ko i-relax yung tatlong bahagi ng ating katauhan. So, natutuhan ko naman po yun, nare-relax ako. So, pagka naka-relax, parang magaan. Magaan pong dalhin. Magaang dalhin yung katawan mo, magaang dalhin lahat. Then, sabi ko, paano ko itatahimik o paano ko ipopokus yung aking pag-iisip? So, ang dumating po sa akin, o sige, gumawa ka ng object na i-create o bubuuin ng isip mo. Yun po yung dumating sa akin. Magbuo ka ng isang object na para doon mo itutuon yung pag-iisip mo. So, naisip ko, bola. Di sinikap ko po na magbuo ng bola na parang ini-imagine ko may bola sa harap ko.
may bola sa harap ko. So, ganun po. Unti-unti, hindi naman po agad kasi talagang mahirap po palang i-focus talaga Pero, napagtiyagaan ko yun dahil hindi sa sandali lang ng pag-aaral ko yung ginagawa, kung hindi araw-araw talagang ginagawa ko Yeah. yun. Yeah. Every 3 o'clock in the morning, every Yeah. o'clock na madaling araw, Mhm. gumigising ako bago mag-3. Minsan Mhm. alas 2 nagigising na ako. So, ire-relax ko na po yung katawan ko, babangon ako, and then magbabasa po ako. Kasi yun po yung turo sa atin, nagbabasa po ako ng John 14, John 15, saka John 17, binabasa ko po yun. So, pagkatapos ko po yung mabasa, nararamdaman ko, nare-relax na ako, gumagaan na yung pakiramdam ko, kaya magsisimula na ako uli. Ini-imagine ko, nagbubuo po ako ng object na bowl. So, nagtagumpay naman po ako na pagka po ako ngayon gumagawa noon, hindi ko na iniisip para po bang kusa nang dumadating, basta po ako ay nanahimik na, kusang dumadating yung bola na parang nakikita ko siya sa harap ko. So, ganun po. Then sabi ko, titingin lang ba ako sa bola? Sabi ko din sa sarili ko, titingnan ko lang ba to? Hanggang dito lang ba ako? So, parang wala akong mararating pagka tiningnan ko lang yung bolang nabuo ko. Dumating naman din po ulit sa akin, kailangan pumasok ako sa loob ng bola. Suriin ko kung ano yung nasa loob ng bola. I-observe ko kung ano yung kalagayan ng bola. And then, yung parang maging lubos o maging ganap, yung gusto kong marating. So, ginawa ko, parang binubutasan ko yung bola. Yung isip ko po, parang merong hawak na matulis na binubutas ko yung bola doon sa mind ko. So, noong yun po yung magawa ko, binubutas ko, then yung unang-una, pagka nung mabuksan po siya, nung mabutas siya, then nabiyak siya, ang nakita ko po, kawalan. Emptiness. Wala po akong nakita, emptiness. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, empty. Sabi ko, walang laman. Walan. So, yun po yung nakita ko. Pero hindi po siya madilim. Kung hindi, naghahalo siya, may dilim, may liwanag. Sabi ko, parang mainam ka ako, puro liwanag. Sabi ko gano'n. Sa isip ko, sige, itatry ko uli. Na sa paggawa ko uli, pag nabiyak yung bola, yung bola, biniyak ko yung bola para makita ko yung kalagayan ng loob. Kasi gusto kong ma-observe kung ano yung nandun sa kalagayan ng bola. Kasi hindi naman po yung talaga concrete Isip, kumbaga, sa isip ko, yung bola, isip ko rin, yun yung malay ko. Yun yung kamalayan ko na kailangan kong pasukin. Kailangan kong buksan. So, yun nga po, nakita ko, kawalan, emptiness. Wala po. Pero sabi ko, pero bakit emptiness? Pero bakit may energy akong nakukuha? Yeah. May energy akong, may lakas akong nasasagap. May energy akong nahihigo. Na para po ba yan, kaya nararamdaman ko po, parang ako ay tinataas. Parang ako yung nakaupo ako, parang ako hindi na nakaupo sa silya. Parang ako lumulutang. So, yun po, yung katawan ko, parang ang pakiramdam ko malaking-malaki. Parang magang-maga. Ganun po yung pakiramdam ko, na parang magang-maga yung pakiramdam ko. Tapos ako po, nakalutang. So, ganun po ako noong nag-uumpisa. Ngayon naman po, hindi na po ako ganun. Pero, nakukuha ko rin po yung relaxation ng katawan ko. Then, yung mind ko, na kapag ka po ako kasi nasanay na rin po ako na, nagko-concentrate ako na, nakabukas yung mata ko. Kasi noon nakapikit po ako Sabi ko, ayoko nang nakapikit. Para po kasi baka ako pag nakapikit ako, may lumalapit sa akin, di ko nakikita. Sabi ko, sige, didilat ako, magsasanay akong dumilat. So, kaya dumilat ako. So, yung pagdilat ko, yung mata ko, sinanay ko na, nakatingin, pero parang ako, nasa kawalan. Yung po bang parang tulala, gano'n. Para kung gano'n ko na ako, tulala, gano'n na kahit nakikita ko, hindi ko sila pinapansin. Meron akong naririnig, parang sinasarang ko yung tenga ko.
Yung ini-ignore ko sila, wala akong nadidinig, wala akong nakikita, pero nakabukas po yung mata ko. Hanggang ngayon naman po, ginagawa ko yun. Then sa pag-aabot, sabi ko naman po, talagang para ang kalagayan ko po, hindi po ako tulog, hindi po ako walang malay. Kung Ayun. hindi, nandun yung consciousness ko na alam ko Yeah. na ako'y nagsasalita. Yeah. Alam ko na may sinasabi ako. Mhm. Minsan alam ko kung ano yung sinasabi ko, pero hindi ko po mapigil. Yung Aha. bibig ko, salita ng salita, hindi ko siya mapigil sa Mhm. pagsasalita. Para po ba yung ako yung plaka Mhm. na meron ng pagka isinet yung plaka, tutunog na siya ng tutunog. Mhm. Yung kung music siya, kakanta na po, maririnig na yung song. Ganun po ako sa kalagayan ko din. Pagkatapos po noon, pagka binabalikan ko, ano ba yung sinabi ko? Talaga pong hindi ko siya mabubuo. Hindi ko kayang Mhm. buuin. Kasi hindi ko na po talaga siya naaalala, pero meron po akong naaalala at meron din pong bumabalik sa akin. Hindi nga lang po yung kabuuan nung ipinahayag ko. So, ganun po yung nangyayari sa akin. Ayan. Salamat. Salamat kapatid. At sa patuloy nating pag-aaral, patuloy mong pag-aaral ay matutuklasan mo na ito ay nanggagaling sa iyong memory bank. Yun, memory bank mo. Hindi galing sa sinasabi natin sa sentro na Holy Spirit, hindi doon. Kung hindi ito ay nanggagaling mismo sa iyong memory bank na nakakaugnay ka. So sino yung nakikiugnay? So yun yung kamalayan natin, yung material consciousness natin, yun ang umuugnay. Hindi espiritu dahil ang pagkakilala nga natin sa sentro, ang espiritu ay mataas, siya'y wagas, oo naman, wagas naman talaga, pero siya ay walang kaugnayan doon sa kamalayan. Ang espiritu ay lakas na nagbibigay sa atin nung tayo ipanganak ng 21st na day sa ating womb. Siya ay buhay, siya ay lakas. Hanggang doon lang yung espiritu. Ngayon, ano ang kaugnayan niya sa ating mga gawa? So, ang pag-uusapan doon yung wisdom. Kasi hangga't hindi tayo nagkakaroon ng wisdom, hindi iyon makakarating doon sa ating espiritu. Yung wisdom na yun na absolute, na may absolute logic, may reality and truth. So, iyon ang magkakaroon ng lakas, yung espiritu na yun, na hindi lahat ay nanggawa nating mabuti, akala natin ay iyon na, ay yun nga, kaya nga dito sinasabi, wag ipagkakamali yung wisdom na yon. Wag natin itong ipagkakamali dahil ito ay absolute logic. Ang tanging nakakaalam ay yung ating espiritu. Tatanggapin lamang niya yon at magpapalakas siya sa kanya. Itong lakas na ito, siya nating magagamit din. So tulungan sila. Tulungan yung ating kamalayan at saka yung espiritu natin. Na itong kamalayang ito ay andito sa ating katawang ngayon, material nating katawan, may kamalayan tayo na sinasabit, naririnig namin na itong material na ito pag namatay, wala na yung kamalayan na yun, pupunta na yun dun sa overall consciousness block. Ayun, binabanggit yan sa psyche, kapatid na Rebecca, binabanggit yan doon sa psyche, yung mga consciousness block, na yan ang kauna-unahang kong libro noon na parang hindi ko pa siya maintindihan kasi hindi ko alam yung consciousness block, hindi ko alam yung overall consciousness block, pero sa patuloy nating pag-aaral, parang mafa-familiarize ka kung ano ba ito, ano ba ang papel nito sa ating kamalayan, sa ating kaisipan, paano natin
maunawaan itong mga bagay-bagay na ito. So, yun. Yung psyche ay ano yun eh. Yun ang talagang pasimula na dapat basahin sa pag-aaral ng creational teaching. So, Ano yun. po, Yun talaga. ano po, sorry po, pero magbe-beg to disagree po ako Sige, kasi okay lang. Okay hindi lang. ko po, hindi ko pa po matatanggap na walang pakikipag-ugnay kasi sa atin po, ang tawag po sa spirit ay yung mga batlaya, mga Oo. sinugo. So, Yeah. nandun po yun, mga energy, mga lakas na nasa kanila. Doon po Oo. kasi ako namulat sa mahabang panahon. Kasi nga po, grade 5 pa lang po kasi ako, nag-uumpisa na ako. Ngayon, may edad na ako, nagpatuloy ako, hindi naman po ako huminto. So, magbe-beg to disagree po muna ako na hindi ko po yun matatanggap muna na yun sa aking Okay. kamalayan lang. Kasi ang alam ko nga po, nasa akin ang kamalayan ko, pero yung kamalayan kong yun, o yung sinasabing nasa aking memory bank, nakikipag-ugnay, humahanap ng another spirit. Sa espiritu kasi, yun po, pareho po tayo, energy po yun pero hindi sa akin, kung hindi sa iba. Kaya nandoon, ang tawag nga po natin doon ay Holy Spirit o kaya mga banal na batlaya. So, yun po yung nasa akin na hindi ko po kayang itapon. At hindi ko pa rin po kaya na itakwil, yung baga ganon. Kasi talagang nandun po ako Nandun pa po yung lakas ko, nandun pa po yung aking pananalig na nakakatulong po sa akin ng malaki. So, yun lang naman po. Tama yan. Tama. At saka, banay-banay lang naman eh. Hindi naman kaya kami nagsalita ng gano'n, ay para paniwalaan agad. Di ba? Kahit naman sa sentro, gano'n doon kay JC, gano'n din. Hindi ibig sabihin ay ipipilit mo yung karunungan. Pero on my side, na ako ay natutunan ko to, hindi na ako pwedeng magsalita ng hindi kung ano yung truth na nasumpungan ko. Kaya hindi dito sa atin open tayo. Wala ditong samaan ng loob, wala ditong sakitan ng kalooban. Basta lahat tayo nag-aaral at open. At kailangan natin yung kaya sinasabi dito yung neutral, positive, neutral, positive. Kasi para tayo makausod, ay naandun tayo lagi sa neutral. Neutral. Maaring kung ano yung ating pinanghahawakan at pinanghahawakan ng isa, ay babalansehin natin. Kumbaga, yung alam mo, yung alam ko, ay babalance natin. Walang pintasan, hindi ko pipintasan ang iyong alam dahil nanggaling din ako doon. Hindi ko pwedeng sabihin, ako yun Yung sinabi mo kapatid, ako yun dati. So, pag pinintesan ko yun, pinintesan ko rin yung sarili ko. So, hindi. Dahil ito ay isang karagdagang karunungang nakuha ko. At iyong dati ay salamat at nakita ko. So, nagkaroon ako ng comparison kung saan ako lalagay na sasabihin ng aking sarili, sasabihin ng aking impulse. Kaya nga may meditation Yan ang ating guide yung meditation natin. Kung ano yung sasabihin natin, ang sasabihin, kung ano yung ididikta ng kung ano man yung ating nasa loob natin, kung tayo ay nagme-meditate, yun ang ating susundan. Kung kapayapaan, ibig sabihin ng kapayapaan, di wala tayong judgment sa iba, di ba ga? Hindi tayo mag-judge sa iba. Kasi pag nag-judge, hindi na yun payapa. Disharmony na ang tawag doon. Nadi-disharmonize natin ang ating sarili kasi meron kang kinokontra dito sa kabila. So kung balanse muna, hindi naman sa lahat ng bagay. Kasi utay-utay nga tayo step by step. Kaya may mga bagay ding
hindi tayo nagdi-disharmony sa ating mga buhay. At dapat natin itong tanggapin dahil we are on the stage of learning. We are on the stage of knowing the wisdom. Ito yung wisdom na pinaka sa lahat na dapat nating marating. Ayun lang. JS, you. Babalikan ko yung 96. Oo. Gusto ko dyan mag-umpisa. Sige. Pakiulit nga lang ang basa. Sige. The wisdom only recognizes things which are very precisely checked by means of the attentiveness. However, never confuse things because the wisdom accepts only the absolute logic, which is reality and truth. Diyan ako magmumula. Miski sa sentro nung araw, sinabi, yung abot sabi na narinig mo at hindi mo nauunawaan, isang tabi mo lang. Yung naunawaan mo, isa buhay mo. Okay. Nako, nabubulol ka. JS, nabubulol. Nabubulol. Dadagdag. How is it na baka natakpan yung microphone eh? Kamusta ngayon? Iyan, oo, malinaw, maliwanag na. Natakpan ng aking yung microphone. Mhm. So, nandoon ako sa sinasabi na sa sentro, kung ano yung pwede mong tanggapin mo, isa buhay mo. Kung hindi mo kayang tanggapin, isang tabi mo lang. Ganon din yung sinasabing wisdom. Oo. Pagka sa tingin mo na i-process mo na at lahat na ng pangangatwira na hinanap mo, nakita mo at tumutuon dun sa sabihin na nating karunungan na maaari mo nang tanggapin at nauunawaan mo. So, ang susunod na classification ng karunungan na yun ay at dahil natanggap mo, isa sa buhay mo, magiging wisdom na. Pero hindi ibig sabihin yung wisdom mo ngayon ay mananatiling wisdom panghabang panahon. Mhm. Doon ako pupunta sa bawat pangyayari sa ating buhay ay para sa pag-unlad. Mhm. Kung sasabihin natin na yun na yung wisdom, para mo na rin sinabing hindi ka nauunlad. Dahil nga tayo patuloy na uunlad, miski yung wisdom na hawak na natin ngayon, ay magiging kaiba sa isa na namang kakatwiranan at matatanggap at isa sa buhay natin, napapalit kung ano yung dati nating wisdom. So, umunlad ka na naman in the process, kahit pa konti. Bakit ko binabanggit ito? Miski doon sa pagsasanay ng pananahimik o concentration yon sa una eh. Hindi man sinabing diretsahan, sinabing pananahimik. Parang sinabi na ituon mo yung isip mo dun sa maliwalas na katayuan. Kung ano man yung gugulo sa isip mo, santabi mo, balik ka ron sa dating magandang kalagayan. So in the process, kung may image ka man o wala, may ideya ka o wala, meron kang tinutuntun o wala, ang importante, hindi ka madaig yung tinatawag na straight thoughts. Diyan pa lang yan sa concentration. Kung mapapanagumpayan yan, mayroon pang ibang paraan ng better concentration. Kung tatanungin mo yung
yung lista ng mga salita na o statements or sentences na ini-offer ni Billy, 77 eh. Makuha mo lang yung 7 ron, o makuha mo lang isa ron para sa pangangailangan mo at nagamit mo ng maayos, malaking bagay na. In the process, imagine natin na yung 77 sa tanda na ng ating pakikipag-ugnayan, pananahimik, ay magagamit natin yung 77, abay kagaling. Sa bandang huli raw, hindi na lang yung salita yung sentence ang hahagilapin eh. Narating ko sa libro, hindi ko alam kung nadaanan na natin sa pagbasa mo eh. Yung sinasabing wishful dream, wishful Thinking? wishful dreams. Wishful dreams. Oo. Oo, yun ang pinakahuli eh. Ang Tukayong Ray ko, binanggit yan yung wishful dreams. To the point na ang dating sa akin is nagbuo siya ng kanyang gustong marating. Panghuli raw yan sa proseso ng meditative concentration. Doon sa ginagawa ng kaibigang Rebecca, nung binuksan niya yung bola, nung tinignan niya yung lamog, nung sabihin niya bakit may madilim, sana sinabi niya ng bandang huli, sana liwanag na lang. O di para na siyang gumawa ng wishful dream. Doon lang sa proseso na yun, wishful dream na yun, sana ganito, sana ganito. So, hindi siya naliligaw kung ano yung sinasabi sa libro ni Billy. Na ang huling-huling pwedeng i-request or i-highlight sa meditative concentration is magbuo ng wishful dream. Ngayon, nakuha mo na yung wishful dream, hindi na tinuloy na yung kaibigan Rebecca na kung natanggap nga ba niya o kung nabuo ba niya yung kung ano naging resulta ng wishful dream na sinasabi niya. Pero siguro, without saying, kapag narating na yung huling-huli na yon, ang susunod doon, meditation na. Parang sinabi niya nung kanina na parang plaka ako na pag isinalang mo sa turntable, kakanta yung laman yan. Hindi ko na kailangan hindi ko mapipigilan yan, lalabas at lalabas. Alam kong may kanta. Alam ko yung kanta. Pero hindi ko para pigilan yung pagkanta. Ganon ang dating nung wishful, nung meditation eh. Maaring meron kang malay, alam mo ang mangyayari, alam mo ang susunod, pero hindi mo para baguhin. Beyond your control. Sapagkat ang nangyayari noon ay labas na yon sa material realm. Nandun ka na sa I'm sorry. Labas na yon doon sa consciousness, unconsciousness, at baka miski nga sa subconsciousness lumabas pa rin. Ang susunod na tanong diyan na hindi ko rin hawak ang sagot is, kung malagpasan mo ba yung subconsciousness, saan ka pupunta? Kaya sabi ko nung nakaraan, itong tanong na ito ang magbubukas doon sa question na saan humuhugot ang mga medium. Kasi sinasabi na ang sabi ni Christian Brenner, galing sa subconsciousness, pupunta sa consciousness. Yung proseso ng meditation. Yun eh. Ang tanong ngayon
Sige nga, nanggaling nga sa subconsciousness, pumunta nga Mm. sa consciousness. Consciousness, oo. O, nakarating doon, nag-ikot-ikot dyan. Halimbawa, Mm. ang susunod na tanong beyond subconsciousness, saan galing? Diyan siguro ngayon Mhm. tayo magiging, kumbaga sundan ang susunod na kabanata. Hindi ko Mhm. alam kung makakover yan ng libro. Hindi ko pa Sige. narating din yung anong yan eh. Ang Oo. tanong lang dyan is simple lang. Kung meron nga na higit na karunungan, beyond sa karunungan na naipon mo bilang yung CE, yung creational energy mo na Oo, nagbuo oo. ng storage banks mo, Mm, storage mm. bank mo, Oo. nag-ipon at nag-ipon dyan. Na Nag-ipon, yeah. pangkaraniwan, dahil marunong ka ng mag-meditation, Mhm. mahuhugot mo lahat yun at will. Dahil Mhm. alam mo yung susi eh. Mm. Kaya mo yun. Ang tanong paano ngayon yung memory bank nung iba? Meron ka banda ng susi para mabuksan yun? Ang sinasabi, for as long as you know the right frequency, kayang mabuksan ang memory bank ng ibang CE. Mhm. Pag-aralan natin yan. Kasi eto ngayon ako. Kung May pareho ang alam mo, frequency, oo. May kaugnayan yan doon sa sinabi talaga ni binahagi ng kapatid na Rebecca na hindi maaaring sa memory bank dahil sa mga banal na batlaya kumukuha, yun na nagpapalakas. Pero sasabihin ko na bakit natin mamaliitin ang ating memory bank? Eh, yun ang atin. Yun ang natuklasan ko dito sa pag-aaral meron nito, akong yung patungkulan ko self-responsibility. sana yan kanina eh. Oo, Bago oo. ka Oo, nagsalita sige, sige. Ang Para sinasabi kasing natin nakarating sa akin Okay. ang sinasabi natin naipon mo na yan wisdom mo na yan Mm. pero Oo, tinatanggap wisdom din na. natin yung idea na yung kung ano yung wisdom mo, Oo. mababago pa yan pagdating ng tama mong karanasan at pag-unlad. Yan, nadadagdagan. Okay? Yung dati mong Mababago. wisdom, madadagdagan. Mababago. This life. Mababago. This life. Oo. Mababago. This life. Kasi pansamantalang hindi nababago, di given yun, kung ano man yun. Kung ano man yun, yun lang ang makukuha mo. So, kung gusto mong higit doon, hindi ka pwedeng kumuha sa sarili mo. Kailangan kumuha ka sa iba na nakakahigit sa karanasan at karunungan o kapantasan mo. Kung ang sasabihin mo lang yung kapantasan mo, doon ka lang makakakuha sa sarili mong memory bank storage. Oo. Pero kung gusto mong mapaiba, gusto mong makahigit, makakagaya nga ni Edgar Cayce na pati mga gamot-gamot, pati marami siyang pati yata prophecy, pinakialaman ni Edgar Cayce na imposible na maipon niya dito sa pangkasalukuyang kabuhayan niya. Kumiski isama pa natin yung previous na mga kabuhayan niya. Tumutuon doon sa idea na wala namang masama na kumuha doon sa iba. Bakit? Deklarado naman ang bill materials na merong waveform. Oo. Pwede. Hindi naman sinabi na yun lang period Kasi pagka meron pang hihigit doon. Ano bang masama na pumunta ka doon sa waveform kung kaya mo? Ang tanong, paano mo magagawa yon?
Meron bang nakakaalam sa inyo kung paano gagawin yun? Ang example na mababaw na alam ko, yung mababaw ha, ay yung pakikipag-aral sa atin. Kasi meaning ng open, sasantabi mo muna yun sa'yo, yung memory bank mo. Nakikinig ka sa bawat isa sa atin. Kung meron kang mapupulot na sa palagay mo ay matatanggap mo at palagay mo ay mas nakakahigit sa alam mo, iyon, yun. Makakadagdag. Oo, makakadagdag. Nakakadagdag. Oo, Hindi, ang yun. tanong ko papunta doon sa paano mo huhugutin sa memory bank ng iba. Meron bang nakakaalam kung paano gagawin yon? Kaibigan Rebecca, baka Engage. may idea ka kung paano mo nahuhugot doon sa sinasabi mong batlaya o spirit. Meron ka bang paraan o meron ka bang technique o meron ka bang karanasan na masasabi na doon ko kinuha to hindi naman akin to Para Opo. makuha ko to, ganito ginawa ko Opo, sige po. Sa maliit ko pong karanasan, kaya sinabi ko po kanina na meron po akong nasa akin, meron po akong nataglay na kasi sa atin nga po, sa pag-aaral nga po sa sentro, hindi lang ngayon ako nabuhay, kung hindi maraming buhay dahil meron po tayong tinatawag na pagmumuli at muling buhay. Yeah. At sa pagmumuli at muling buhay na yun, meron po yung mga karanasan po natin, may mga kaalaman, may karunungan, kasi nandun nga po yung wisdom natin o yung dunong, yung ating talino na nakakaipon po. Naiipon, sabi nga po ninyo, sa memory bank, sa atin po, plaka mental. Yung po tawag sa amin plaka mental. Yung memory bank nyo, plaka mental po ang tawag sa amin. So, sa bawat pagmumulit-muling buhay, naiipon po yun kasi hindi naman po yun nawawala Hindi rin yung lumilipas. Talaga pong naiipon yun. So, nakakaipon. At yung pong naipon kong yun po yung nasa sa akin, nasa sandali po ng pagsasagawa ko ng pag-ugnay. Kaya po sinasabi kong pag-ugnay dahil yung pong ating kinalalagyan, yung ito pong mundo na ating tinatahanan ay marami o punong-puno po ng iba't ibang uri ng energy, punong-puno po ng iba't ibang uri sa atin po, punong-puno po ng magnetismo. Na ang magnetismo ito po sa sentro, na ang magnetismo po nababahagi po lagi sa dalawang lakas. Isang malinis at isang magaspang. Isang pino o kaya ay isang malinis, isang marumi, isang magaspang, isang pino. So, sa ganun po, ito po yung daigdig natin. Kaya yung nasa sa akin, lahat po tayo konektado. Lahat po ng tao, yung ating nasa sa atin, konektado sa lahat ng bagay, sa mga likha, sa kalikasan, sa kapaligiran, po dito sa lupa, sa itaas, sa katubigan, lahat po yan, konektado po yun. At kung ang ating pong daigdig ay punong-puno ng iba't ibang uri ng lakas, yung nasa sa akin na naipon ko sa aking memory bank, yun po yung umuugnay doon sa iba, sa ibang lakas. So sa pag-ugnay po niya ngayon doon sa ibang lakas, mayroon siya ngayon ng natatanggap, nadadagdag mula ay nadadagdag doon sa kanya ng taglay, doon sa kanya ng daladala. At yun po, umuugnay kasi konektado po tayo lahat Bawat bahagi po natin konektado sa lahat ng energy na yan At kung ang key o kung ang susi ay ang meditation, napakalaki po talagang bagay ang magagawa noon dahil yun po ang susi para tayo ay makakonekta doon sa iba't ibang uri ng lakas na yun, magi po doon sa kalagayan ng ibang tao. Hindi naman po sinasabi kong marunong na ako, kung hindi bilang karanasan, dumating din po yung sandali na sa pagganap ko, meron po sa ibaba na nagtatanong, bakit ganito? Meron pong iba na yung isip nila, nag-aaral. Meron po yung hindi, nagsasabi po sila pag nakatapos ako, bakit nasagot mo?
sa pag-aabot sabi mo, nasagot mo yung laman ng isip ko. Naibigay mo yung maraming panahon ko nang itinatanong. Tama yun. Nagtatanong ko kanina, Mhm. naibigay mo, nasama dun sa abot sabi mo. So, yun po siguro isang uri ng pagkonekta na hindi ko po alam. Kasi hindi ko naman Mhm. po alam. Dahil nga sabi ko sa iyo, hindi ko napipigil eh. Basta nag-umpisa ako magsalita, sige po, dire-diretso na ako na nagsasalita. At kaya ko lang Ah, po nalalaman, sila pong nagkukwento sa akin, yung mga Oo. nakarinig ng sabihin, re- ay re- salamat Tama yun. kanya. Dahil sa iyo, yung mga katanungang nasa akin na nagiging problema ko, Swing nasagot. words. Masaya ako ngayon. So, yun po yung aking naging karanasan at patuloy na nagiging karanasan. Kaya nga lang, siguro po talagang yung minsan nagiging hindrance na rin po yung kalagayan ng edad para po kasing bumabagal na, hindi katulad noong medyo bata ka, very active talaga yung isip mo, pati yung senses mo. Kaya nga po, kailangan po talaga yung sensitive ka sa iba't ibang uri ng lakas Ayan. para Natumbok makaugnay mo ka. yan. Yung Agawin ko sensitive, salita mo, opo, kaibigan yung po Rebecca. Sensitive. sensitive. Kasi Ah, pag hindi ka po sensitive, wala ka pong makukuha. Hindi ka po yeah, tama. makukuha. Tama. Wag muna tayo lumayo rin sa salitang sensitive. Alam niyo, mayroong maliwanag na sinasabi na sa material na ang benepisyo sa meditation, ang napakalaking benepisyo na makukuha sa meditation na hindi ganon kadaling magawa ay matanggal ang balok ng tinatawag na pineal gland. Yung pineal gland, yun yung third eye. Ang nag-ooperate dyan, sensitivity. Kapag may balok, kahit anong may balok, miski mani, pag kinain mo yung maning may balok, hindi mo makukuha yung talagang lasa nung nut. Mahahaluan yun noong balok, na lasa ng balok. So, ang sistema daw ng meditation, itanggalin yung balok. Para pag kinain mo yung mani, purong-purong mani ang malalasahan mo. But it takes so much time, it takes so much effort, it takes so much, what's the right term? Tamang pamamaraan, Knowledge. tamang, well, yung matanggap mo yung reality Yeah. at logic. Yan Mhm. papunta sa 96 yan eh. Oo. Doon Oo. pupunta yan eh. Oo. Na kapag ka ang nakukuha mo na yung wisdom na nagdaan na sa katwiran at sa Katotohanan. katotohanan, Realidad. sa realidad, sa katalagahan, Mhm. hindi na matatawaran na yan wisdom. Ganun pa man. Mhm. Ganun pa man, babanggitin ko na rin uli yung binanggit ko kanina, hindi ngayon meron ka ng wisdom ngayon, ay mananatili. Meron binanggit ang kaibigan Rebecca na madadagdagan at Mhm. hindi raw nawawala. Ang akin naman, yung dapat palitan, papalitan. Yung dapat idagdag, idadagdag. Yung dapat alisin, aalisin. Mhm. Sa Sinasabi ni madalit Noy sabi, yan. Sinasabi ni Noy lagi. Mhm. sa madalit sabi, maliwanag na papunta ka dun sa relative perfection. Kasi pansamantala, kahit meron kang daladalang pagkapaham, hindi ka pa relatively perfect eh. Sa ngayon. At marami pang pangangailangan ng ulit-muling buhay para marating yung relative perfection. Katunayan na nagsasabi na kung ano man yung hawak na natin ay mababago pa. Ganyan din naman ang sinabi sa libro ni Alan Kardec. Ganyan din naman sinabi sa mga abot-sabi sa sentro eh. Mhm. Dadagdagan ng ang kaalaman. Oo. Ah, Walang likat. Walang likat na karunungan. walang pagkigil. Mhm. Lalo tuloy-tuloy, nasa sa atin na lang kung tatanggapin natin
Nasa atin na lang kung magsisipag tayo. Nasa atin na lang kung magiging bukas ang ating isip. Kagaya nung reaksyon nung isang bata, ay maghihintay na lang ako. Huwag kang maghintay. Kunin mo, hanapin mo. Gumawa ka ng bangka na madadala mo sa isa kahit saan gusto mong parte ng ilog. Kung kakaliwa ka ba, kakanan, din diretso. Kisa ron sa kapraso kang kahoy, natatangangin ka lang ng agos. Hindi mo alam kung saan ka makakarating. Kaya dapat walang likat na pagsisikap. Yeah. Mhm. Tama. Kasi hindi dadating yan na kagaya nung bayabas sa bibig ni Juan Tamad. Hindi darating, imposible. Ngayon, dahil expert na medium yung kasama nating kaibigang Rebecca eh. Pero Oo. nakikipag-aral. Mhm. Nakikipag-aral. Ako Walang pumigil sa kanya para sabihin, teka, pupunta ako kila Tandang John, pupunta ako kila Tandang Eden. Oo. Mag-join ako doon. Kung meron silang maidadagdag, salamat. Kung ako makapagdadagdag, salamat din. Mm-mm. Ganun lang kasimple yun eh. Mm-mm. In the same way, kayo, gusto nyo maibigay sa iba kung ano na yung nasumpungan ninyo. Dahil you're proud of it. You wanted to show the love to others that you have attained something and you want them to feel the love, the joy that you're feeling right now. So, gusto mo sabihin at the top of your voice, ay, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Maniwala kayo, ay hindi maniwala, kundi tanggapin nyo na ganito, ganito, ganito yan. Ang problema, kahit mapaagal ang bibig mo riyan, kahit mapaos ka, kapag ka ang tenga nung sinasabihan, sarado, may tutol eh. Bali mo ng lahat yan. Ayan. At ako nga ay nagpapasalamat kay Rebecca, nakikipag-aral siya sa atin. Kasi nasa sentro pa siya. Ako ay masasabi ko na medyo medyo nag-distance muna ako sa sentro. Nag-a-attend ako dito sa Canada eh. Every 2 Sundays yun. Every other Sunday. Pero hindi na, medyo idinistansya ko muna yung sarili ko dahil parang hindi na related yung natututunan ko doon kasi mga bibliatik ko itong mga sa taga-sentro na in-invite ka ako sa Sabado, pagbibigyan ko kasi napapansin nga nila hindi na ako nagpupunta. So ako'y nagpapasalamat na andyan pa kayo at nakikipag-aral. Pero kung ano yung nabanggit ko sa iyo, kapatid na Rebecca, hindi ko yan kayang sabihin sa plataforma. Hindi ko yan kayang sabihin. Oo. Kaya ko lang nasabi sa iyo dahil pumasok ka dito sa amin na may bukas ka, open ka, kaya ka nakikiaral sa amin eh. So lahat tayo dito ay open. Kung ano man yung kaya namin ibahagi, kaya mo ring ibahagi, pare-pareho tayo dito na bukas, yon. Pag sa sentro ko to sinabi, nako, baka ako sipain doon, no? Maraming matitiso doon. Ano ba sinasabi ng kapatid na Helena yan? Nag-abroad lang bumalik ganyan. Hindi ganon, hindi. So, we have to have the right timing, right kaalaman, right confidence, kung kailan natin ito ibabahagi sa ating kapwa. Hindi ito kayang tanggapin agad-agad. Yan. Paalala ko lang yung salita na ginamit sa building materials. Yung proselytizing. Walang ganon eh. Walang ganon. Wala dapat ganon. Walang mangangaral. Walang hindi tayo nangangaral. Walang ganon. Kanya-kanya tayo. Puntot mo, hila mo, sungay mo, sunog mo. Bahala ka sa buhay mo.
Gusto mo umunlad, edi magsikap ka. Ayaw mo, okay lang. Manatili ka sa kung saan ka nandun. Pero para sabihin na ako ang ama mo, ako nakakatanda sa iyo, sumunod ka sa akin, tigil mo yung ginagawa mong yan, ganito ang gawin mo, ay foul. Foul yun. Kahit sa gaano kabuti ang pinanggagalingan ng iyong pagnanais, lalabas foul. So, kaibigan Rebecca, salamat. Pero darating din siguro tayo doon sa point na yung waveform na sinasabi, dahil sensitive na nga yung ating pineal gland. Para raw yung antena nagpaparating, transmitter antena, Singing waves. receiver and transmitter, yung pineal Oo. gland. Kapag raw yan nalinis natin, magagawa natin yung mga hindi pangkaraniwan na ang nagbibigay ng ang pinanggagalingan ng lakas ay ang ating self-consciousness. Higit sa 5 senses, kundi yung 6 and 7 senses ng material realm. Hanggang dyan lang muna. Hindi na natin para ukat-katin pa kagaya ng sinasabi nga natin. Tinanong ko pa si Christian Trainer saan ba nanggagaling yung resulta ng meditation? Nag-i-insinuate pa nga ako na galing yun sa creational energy. Sinagot na ako ng diretsuhan. Hindi. Ang pag-unlad ay nagagawa lang sa loob ng material realm. Kaya ang communication ay nagmumula sa buhat sa subconscious papunta sa consciousness. Hindi nga binanggit yung storage bank Pansinin ninyo, hindi binanggit kasi yung storage bank is above subconscious. Okay. Nakuha nyo? kumbaga Nakuha dito nyo yung lang muna message? tayo. Kumbaga dito Nakuha lang nyo muna yung tayo. message na yon? Oo. Na hindi nga CE. Pero hindi rin memory bank. O hanggang dyan lang muna ako. Ayoko nang guluhin ang isip ninyo. Basta sinasabi ko, yan lang ang wisdom na hawakan ko sa ngayon. Hopefully, merong pagkakataon na yung wisdom na yan, kapag nakakita ng additional o ibang katwiran at ng ibang katalagahan, ay mababago, mapapaunlad natin. Thank you. Sasabihin, pwede. guluhin Okay. ang isip namin, Sige. ginulo mo na nga Dahil ganito. Magulo na isip ko ngayon. So ganito, medyo maggawa tayo ng substitution para maintindihan din natin lalo yun. So yung Holy Spirit, dahil pwede naman natin yun banggitin dahil galing lahat tayo doon wala si Dalbert dito, hindi niya alam yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit na yon na mas pinagtitiwalaan natin, mas palagay ang loob natin na kung Holy Spirit ang ating pagkukuhanan, ay hindi kaya iyon yung creational energy din dito sa ating pinag-aaralan? Hindi kaya? Siguro po, sa akin po, hindi ko po kasi alam pa yan Kasi talagang very limited pa alam ko tungkol sa mga materials ni Billy. Sa akin po, pwede po sigurong sabihin na yon yung ating higher self. Kumbaga, nandun na po siya, above na siya. And then, doon po, dadagdag ko, hindi ko po alam kung tama yun, pero nababago naman po yun Kumbaga, yun isa lang na sabihin natin, yung abot ko lang, pwedeng sabihin na yun kasi meron po tayong lower self, may inner self, may higher self. Kaya, yun yung pinakamataas na siyang ngayong nagdaragdag sa atin kasi
hindi na po yung kaya nung sa lower self, hindi naman niya kayang maintindihan yun eh. Maliban doon sa kanyang higher self. And then, ang sino man pong tao, tulad ko, gusto kong sumulong, gusto ko pong umunlad, kailangan wala akong sayangin. Lahat ng kaya kong pulutin na maiintindihan ko at magagamit ko, Yeah. kukunin niya. Wala po tayong dapat itapon dahil lahat po ng bagay na makikita natin, mayroon po ng paggagamitan para sa atin. Dahil pagsulong po kinukuha natin, hindi po tayo mamimili sa akin. Pag pagsulong at pag-unlad ang gusto ko, hindi ako kailangang mamili. Lahat yan, kung pwede kong kukunin ko. Then pagkatapos na makuha ko, and then nandun na po ngayon, i-analyze mo, i-observe mo, i-study mo, o kaya i-research mo. So, ako din po kasi ang pipili kung ano yung magiging pinakamalapit doon sa katotohanan na magagamit ko sa aking pakikipamuhay. Kaya wala pong dapat na itatapon. Lahat po ng bagay dito ay mahalaga dahil lahat pong yan ay nagko-contribute kung paano dadagdagan ang tao, kung paano babawasan ang tao, kung paano magmumultiply yung kaalaman, yung karunungan, yung sinasabi nga po ninyong wisdom na nasa sa kanya. Dahil lahat ng yun, kailangan mayroon siya. Dahil ano kukunin sa kanya kung wala namang huhugutin sa kanya? So, kailangan nag-iipon. Ipon. Then, pagkatapos po noon, yung naipon mo, pwede mo naman buksan. Then, susuriin mo, ano ba to? Pag-aaralan mo, paano ba ito? Bakit ba naging ganito ito? Saan ba tutungo ito? Saan ba ako dadalhin ito? Ano ba ibubunga nito? Ganun po kasi ang ginagawa ko sa aking sarili. Kasi ayoko nang magiging stagnant. Na kung ano yung tinanggap ko, mananatili na ako doon habang panahon. Natatanggapin ko o yun ang sinabi. O tatanggapin ko na siya na hanggang mamatay ako, gano'n. Hindi po. Ang buhay po natin is a continuous process. Kung siya po ay continuous process, hindi siya dapat maging stagnant o maging constant, kundi kailangan patuloy siyang gumagalaw. Para pong tubig, kailangan dadaloy siya ng dadaloy hanggang may dadaluyan siya. At kung saan siya dapat nang huminto, doon siya hihinto. At yun po yung kinakailangan. Alam ko kung kailan dapat huminto, alam ko kung kailan dapat magpatuloy, kailangan alam ko kung paano ko yung gamitin, alam ko kung saan ko gagamitin, alam ko kung kailan ko gagamitin, at alam ko rin ang dahilan bakit kailangan ko siyang gamitin. So, doon po yung pag-aaral na kinakailangan dahil yun po yung aking karanasan. Doon po ako nadadagdagan, doon po ako nabubuksan. Kaya yung pong kalayaan ng diwa, kailangan po yun eh. Gusto ko malaya yung diwa. Walang kailangan na magkaroon ng limitasyon na, o eto lang. Kasi pagka po ganun, magiging panatiko ako. Fanatismo po ang tutunguhin ko. So, kailangan malaya. Pero, wala po, sabi nga ninyo, hindi kailangang maging judgmental. Kasi nakakatulong sa iyo yung pagkatapos nga naman i-judge mo yung gano'n. Nagkukulang din ako, nagkakamali ako, nakakagawa din ako ng hindi tama. So, ano po yung rights ko para mag-judge? Ang kailangan, pag nakita ko yun, pagka yun ay kinuha ko, pag-aaralan ko para mapakinabangan ko. Kasi kung kumukuha lang po ako at nagsisikay, kung hindi ko naman gagamitin sa sariling buhay ko, na iuunlad ko sa pakikipamuhay ko dito, wala pong silbi lahat yun. Ihinto na lang po ako. Kailangan huminto na ako, wala naman pong silbi. Kasi kuha lang ako ng kuha, baka po kaiimba ko, mabulok lang yun. So, kaya sa atin, sa sentro, mahalaga po yung paggawa. Dahil hindi po ba sinasabi, ang pananampalataya daw po na walang gawa ay baog. Ang pag-ibig daw po, kung wala ng karunungan, hindi rin maganda. At ang karunungan na wala din naman pong kakambal na pag-ibig, hindi rin maganda. Dahil ang buhay po, laging fair yan para maging timbang So, kailangan nahandoon, titingnan, pag-aaralan, timbang ba, pantay ba, fair ba, para wala pong lumalamang, walang nalalamangan,
o kaya walang naaalipin at lalong walang mang-aalipin. Dahil hanggang may napaaalipin, may susulpot at susulpot na mang-aalipin. Pero kung mawawala po yung napapaalipin, wala na pong mang-aalipin kasi hindi na po siya magiging epektibo. Hindi na siya magiging successful kasi wala na pong sa kanya ay papaning. So, yun po yung para sa akin na kailangan maging pag-unlad ko, maging pagsulong ko. So, yun lamang po. Salamat. Pero sisingit ako para magulo pa yung dapat magulo. Ang sinasabi mo, kaibigan Rebecca, iyan ang iyo. Yan ang narating mo. Yan ang gusto mo. Yan ang wishful dreams mo. In effect, yan ang gusto mong marating pa at higitan ang dati mong hawak. Pero, hindi maliit na bilang yung hindi ganyan. Nananatili na kung ano na lang, okay lang. Nananatiling nag-aantay ng grasya ng gustong tumulong. Walang pagsisikap sa sarili. Walang pagmamahal sa sarili. Walang pagsisikap na baguhin yung kanyang nalalaman sa pamamagitan ng pagtatanong man lang, bakit ba ganito? Wala bang ibang paraan? Pagka tumigil na ang isang tao na magtanong at humanap ng sagot dun sa at hindi na ngayon makakakita ng sagot dahil hindi na nga nagtatanong wala nang pag-unlad na hahanapin na mahagilap. Kaya yan sa 96 na yan, kung ano lang yung natanggap niya na dati, na sinasabi niyang wisdom na niya, dahil hindi nga niya binibigyan pa ng pagkakataong idaan uli sa pangangatwiran at nang makita niya yung katalagahan sa paligid niya, mananatili lang yun as it is. Kung 20% yun, mananatiling 20% yun forever. Yung maging 21%, napakalaking bagay. No? Oo. Kasi ang kadahilanan ng lahat ng iyon ay hindi nabubuksan ang kamalayan. Ang kamalayan na maitaas yung kamalayan na nanatili doon sa material, doon sa kung ano lang yung worldly wishes, worldly desires, doon lang. Naghahanap buhay, tahimik ang buhay, pero yung kamalayan, ang binibigyan ng emphasis dito sa pag-aaral ng creational teachings yung kamalayan. Yung kamalayan nga yun ay dalawa pala. Yung sa dito, sabihin nating mababang kamalayan yung sa material. Na itong kamalayang ito, nandyan sa psyche yan. Yung ating pag-iisip, yung ating feelings, damdamin, kalooban, yun ay material consciousness. Ngayon, yun ay ating pipinuhin Doon tayo muna bago tayo makakuha ng wisdom. Pipinuhin natin itong tatlong kaangkinang ito. Teka muna ha, dumating si Wey, batiin natin at saka si Delbert na andyan na. Wey, nakahabol ka. Baka po nasa work. Sabi niya, nasa work siya. Baka makikinig lang yan. Baka makikinig lang. Sige. Si Delbert ba? Ano pa rin? May ano pa rin. So, yun ang hindi ko nakita doon sa pagiging espiritista ko. Yung kamalayan na yun ay ating i-develop. I-develop natin yung kamalayang iyon, yung material consciousness na yon bago tayo na iyon ay magiging wisdom. Na yung wisdom na yun ay napakaliit daw na porsyento bago makarating doon sa ating spiritual consciousness. So ano yung maliit na yun na wisdom? Yun nga, yung pagiging neutral
positive natin na tayo ay hindi judgmental, tayo ay hindi bias, tayo hindi nag-a-analyze, hindi tayo nag-e-exaggerate, hindi tayo ano ng mga bagay-bagay na mahirap gawain sa material na buhay. Lagi tayong meron tayong kinakampihan ano man ang sabihin, ay meron tayong kinakampihan, meron tayong sinasaydan. Ang hirap maggawin maging neutral tayo, 'di ba? Pero kung ito daw ay makakamit, may pag-asa naman kasi may paraan at, sa ngayon, parang marami na akong give up na mga bagay-bagay para lang makamit ko yung neutrality kasi meron tayong nakakahalubilo na sobrang anong tawag ba natin dun, ano bang tawag doon na nahahawa tayo, 'di ba? Meron tayong mga kakilala, kapatid na masyadong ano bang tawag dun? May tawag dun na masyadong nadadala yung ating damdamin. Hindi natin magawang maging neutral. Alam niyo 'yun? Alam niyo 'yun? Pagka ang mga tao ay masyadong anong tawag? Parang malapit sa mga trouble, malapit sa worry, malapit sa problema, malapit sa ano, meron tayong mga nakakilalang mga gano'n, kamag-anak, kaibigan. Wala lang binubuksan kundi yung problema niya. 'Pag kailangan, 'pag may problema, siya, doon ka lang kokontakin. Parang nakakaano, parang kung hindi tayo magiging malakas, 'no, kung hindi kasi 'yan ang lakad ng buhay sa ngayon, sa mga news, kung hindi tayo, aral ang ating kamalayan, kung hindi aral ang ating kaisipan, hindi aral ang ating mga damdamin, madadala tayo. So, 'yan naman ay itinuturo din sa sentro kaya lang dito parang nililinaw. Parang merong room doon sa bahaging 'yon. May room na para dito, may room doon at nakikita mo yung overall picture ng mangyayari sa'yo kung hindi mo makikita yung mga anggulo na 'yon. Ang tawag do'n, nadidetalye ang mga bagay, nahihimay ang mga bagay-bagay at makikita mo kung saan ka lalagay. Kasi ang nakita mo lang yung isang kalagayan, meron palang gano'n. At kaya pala gano'n, 'yon. Merong gano'n Kaibigang at kaya Ellen, pala, yeah, oo. relative dyan sa sinasabi mong yan. Hindi ko minamaliit kung nagawa niyong basahin o hindi. Basta ang akin lang, babanggitin ko kasi relevant na maging si Billy mismo, na maging ang kalagayan ni Billy sa kanyang opisina, sa kanyang workroom, na maging ang mga trabaho niya, yung nagawa na niya, ay nakuha pang pakialaman ng negative vibration. Na kinailangan pang expert sa pag-evaluate at saka pagko-correct na si Sapanapanesia na in-import pa nila para din sa purpose na yan. Para determine kung bakit nagkakaganon. Bakit naisulat na, nababago pa. Bakit nakasulat na, mawawala pa. Bakit nakasave na, mawawala pa. Bakit ganon, ganito, ganon, ganito, ganon, ganito. Si Billy na yan, ha? Paano tayo? Gaano tayo kalayo doon sa kalagayan ni Billy? Pagka nagpadaig tayo doon sa sinasabing negative vibration na yan, madaling-madali, di ba? Kung si Billy naapektuhan, tayo pa. Ano ngayon ang magagawa natin? Tama yung sinasabi mo na maging mas realistic tayo. Makita natin ang kalagayan natin sa ngayon. Nakakakita tayo ng negative vibe, di lumayo muna tayo.
Ayan. Di ba? Tumayo Oo. muna tayo, hindi natin kaya eh. Mm. O, eh, Ganun di nga. pagka malakas ka na, di saka ka bumalik. Mm. Ganun lang naman yun. Thank you. Oo, tama, tama. So sige, proceed na tayo, no? Sa 97, 98, 99, ang babasahin ko. The object to be observed requires a most careful preparation and purification. 98, it must be purified and isolated and can only be held unto the true. 99, this happens by means of the cognition of the precisely corresponding preparation. So 97, the object to be observed. So kung ano man yung ating napag-uukulan ng observation, no, on the way to meditation, ay kailangan may careful preparation, may paghahanda tayong ginagawa. May paghahanda na kumbaga and purification. Kumbaga inihanda natin ang ating sarili na itong paghahandang ito ay careful. Kumbaga walang sabihin natin halimbawa ay kung tayo may problema, paano ba yun? Meron pa tayo ng pagmumuni-muni o pananahimik, tayo ay kagagaling lang sa halimbawa isang pagsasagutan or ano ba yung ating gagawin. May kadugsong na purification. So, ibig sabihin, siguro ay hindi muna natin ito isasagawa. Ganun ba? Hindi ba natin ito isasagawa at hahandain muna natin ang ating sarili gaya ng sinasabi ni kapatid na Rebecca. Talagang naghahanda siya sa kanyang sarili bago siya dumako doon sa pananahimik. So, yun ang sinasabi dito. 98, it must be purified and isolated. Kaya ba ang mga medium kumbaga nakabukod, no? Para yung kanilang kaisipan ay maging malinis, ganun ba yun? And can only be held there through and isolated. Ganun ba yun? Siguro nga, kasi pagka tayo mananahimik, napunta tayo sa isang lugar na hindi tayo maaabala. Sa sentro ay ganun din. May mga sentro na talagang merong mediums meditation room. Ganun. So, kumbaga, iginagalang natin ng malalim ang ating pananahimik. Sobrang pagpapahalaga natin sa ating pananahimik. Ang ating mga isip, ang ating katawan, ang ating kalagayan, lahat ito ay magko-contribute lahat. And this happens by means of cognition. Bottom line, kasi sensitive na siya eh. Pagka madalas ka nang nagme-meditate, magiging sensitive ka na. O di kailangan matuto tayong umiskerda. Yeah. Oo, tama yan. This happens by means of cognition of precisely corresponding preparation. So, alam na natin, kung tayo na dito na nga, at lahat naman tayo ay nakakaranas na ng pananahimik, ay meron na tayong kaalaman. May kaalaman, ano? Pero yung the theory ng talagang meditation itself ay palagay ko ay beyond the explanation yun. Parang hindi kaya nating ipaliwanag, hindi sapat ang mga salita kung tayo ay nandoon na. Para sa akin, kung ano man yung ating mga karanasan, on the way, ay pwede pa natin itong ipaliwanag. Pero yung the meditation itself ay mahiwaga. There is something behind it na naandun na yung gawa. Andun na yung gawa.
wala na sa salita. Oh, so any Delbert? Anong number yan? Anong number na tayo? Na inulit namin yung 96 to 99 sa cognition, page Duktong yan ata 234. sa ano eh, duktong yan sa 100. Na pag Oo. in-isolate at pinurify yung subject or object na ino-observe, dinuktong dito sa 100, which is balik na naman tayo dun sa unang part ng preparation ng value, elicitation, saka thoroughness, Observation. at saka observation na tawag dito. Ang hirap kasi niyan eh, mag-o-observe ka na walang emotion. Meron ka napapansin na bumabalik na object or subject. Eh siyempre, ang unang reaction mo is ano eh, tawag dito, yung sa sarili mo. Hindi ka tipong scientific agad na blanco ang yung, anong tawag doon? Sabi nila sa mga mad scientists, wala kang puso. Although yung scientist eh, marami na siyang alam pero wala daw siyang puso. Kasi pure logic or scientific yung inaano niya. So yun, nakalagay dito to 100 na pag nag-react ka with emotion, sa 100 nakalagay is it will Sige, basahin ko. world of Gusto mo? yung ma-prejudice mo sa world of thoughts and feelings associated with it dun sa reaction mo, which distorts the object itself, yung inoobserbahan. So paano grabing pag-practice or pag-practice to na pag meron ka ng naobserbahan eh wala kang mararamdaman. Anyway, malalaman natin to sa mga kasunod na ano. Pero yun na nga tayo sinasabi diyan na ano. Pagdating sa 100, pag meron kang feelings, ay wala na. Ulit ka ulit. Sumablay na kaagad yung ano pangyayari. 'Di ba nakalagay diyan, no? Which distorts the object. Nawala ka na dun sa primary objective mo na obserbahan yung object kasi nag-react ka with feeling eh. Yun muna. I see. So nawala ang wisdom, nawala ang purification, nawala ang logic. Nawala na rin ang hindi na rin na-isolate yung item kasi na bahira na ng ano eh, emotional reaction. Yun muna. Nakuha ng mga kapatid? Nakuha nyo? Baka may tanong kayo. Na pag daw sinamahan natin ng thoughts and feelings, kasi sinasabi nga na walang thoughts eh. So wala ding feelings. Wala yun. Merong nakasulat sa libro, hindi ko lang alam kung saan parte, na kapag ka natigil ang meditation, concentration, and effectively meditation itself, babalik ka sa zero, babalik ka na naman dun sa pinagmulan mo, nung nakuha mo na, mawawala. Eh, yung sinasabi na yan ni Delbert sa 100 eh. Eh, hindi mo pa nga nararating yung dulo eh, mangyayari, malamang na mangyayari na rin. Kadaling mangyari. Dahil kahit na nga nadating mo na yung dulo eh, back to zero ka na naman pag natigil ka. Okay. Sigurado kasi sabihin natin, yung mga una mong meditation at una mga inobserbahan mo, medyo nag-okay ka na doon. So nag-evolve ka. So hindi ka naman po pwedeng mag-evolve ng with consistency kung wala kang errors, wala kang pagkakamali. Yun naman talaga ang sinasabi sa evolution na wax and waning at saka laws of causality. Kailangan yung bagay na
naabot mo at walang kaunting tisod, ma-stagnant ka doon. Kailangan matisod ka ng konti para magkaroon ka ng bagong realization or bagong wisdom or bagong pananaw, which magdadagdag dun sa wisdom. At sa pag natapos ka na siguro mag-meditate, marirecall mo yung difference ng nakaraan 6 na buwan, itong sa mga sumunod na 2 buwan, na kailangan mo mag-adjust. So, yun, continuous yung evolution mo, though napakaliit, pero at least nung tumagal-tagal na yung isang object at nadagdagan, malamang siguro ganun ang mangyayari pag may binigay sa iyo na bagay na obserbahan mo at obserbahan mo yun without emotion or without feelings or without thoughts at natagumpayan mo. Imposible naman hanggang doon ka na lang. Siyempre may bagong impulses na papasok. And then from there, magkakaroon ka ng panibagong thought and feeling. So, tisod yun. So, back to zero ka na naman. Tama si Boss June. So, from there, natuto ka. Uy, may bago ah. So, dito na naman ako mag-observe naman ako. Lilinisin ko na naman, klaklaruhin ko na naman to, focus na naman ulit ako. Bakit ako nagkaroon ng reaction doon sa may kaunting dinagdag na inoobserbahan ko? So, kung yung may nadagdag na, na wala na yung reaction mo, wala na rin feeling, wala na thought, nag-o-observe ka na talaga, maganda. Ibig sabihin, may saysay yung 6 na buwan o 1 taon na nangyari. Otherwise, kung paano yung react mo, wala kang reaction at wala na rin nadadagdag, may konting tawag dito. May counting relapse doon sa meditation mo. Wala ka napapansin na parang progress o kaiba na parang siguro pag tapos ka na mag-meditation, nagda-drive ka o kinukuraw mo yung kape mo, pumapasok sa isip mo yung naobserbahan mo kung ano ba talaga yung pabalik-balik na bagay. Siyempre pag-isip-isipan mo yun, and then pagbalik sa meditation, hanggat sa nasanay ka, parang ganun siguro. Otherwise, paano naman tayo mag-evolve kung ang meditation natin parang 6 na buwan lang o 2 taon lang, yun na yun. Ba't sinasabi ang meditation is lifetime and lifetime of learning and getting wisdom out of it. Yun na muna. Tama yun. Tama. Bago lang mahalaga yung distort. Mahalaga yung distort. Yung word na distort dito. Kasi nga para sa akin. Helen, sige, ikaw. Bago lang ma-miss yung idea, no? Di ba sinasabi nga natin, meditation lifetime. Okay? Para magkaroon tayo ng maayos na motivation, encouragement, isipin natin na ang primary na makukuha ng isang individual na magpapatuloy na mag-meditate, mag-concentrate at mag-meditate. Hindi, mali ako. Ang magpapatuloy na mag-meditative concentration, hopefully leading to meditation. Ayokong magkamalian yan eh. Ayokong sabihin magme-meditate tayo eh. Hindi ganun eh. Meditation goes goes as a matter of course eh. Pagkaayos ang meditative concentration. Ang tanong ko, ang pinupuntos ko is hindi yung meditation na lang, wag na lang yung meditation ang tingnan natin. Yun na lang benepisyo na makukuha ng isang individual kapag siya ay nag-sisita mag-concentrate. Nabubulol ulit. Chop. Nabubulol. Meditative. Ano yun? Makukuha natin na benepisyo. Yun ang tanungin natin sa sarili natin. Ako isa naiisip ko eh. Yung maging highly sensitive tayo in the long run. Kung meron man tayong 80% sensitivity ngayon, gawin natin 99%. Kung meron man tayong 60% ngayon, gawin natin 65%. So maging more sensitive tayo using our 6th and 7th senses. Yan. Kasi pagka hindi natin binigyan ng encouragement ang ating sarili,
na mayroong benepisyong makukuha ang madalas na concentrative meditation that will lead to meditation, baka sabihin natin, ang hirap-hirap naman hindi ko na nga ma-attain ganun-ganun puro subok na lang, hindi ko nga alam kung narating ko nga ba Wala nga akong manifestasyong nakikita ganun-ganun Lahat na lang ng problema pwedeng sabihin. Pero without us knowing, nagiging mas sensitive tayo. Yun ang habulin natin, yung tayo maging sensitive. At in the same way, makapagpadala tayo, hindi lang makatanggap. Makapagpadala tayo doon sa mga mesh sensitivity rin. Naalala niyo yung sinigang sa bayabas. Oo. Pero itong sensitivity na to, may danger din yan. Kaya kailangan tayo talaga yung tama talaga, may knowledge tayo, may tsuri, ano ba? Kasi itong sensitivity na to, nakakakita tayo ng mali Hindi lang yung mabuti ang nasusumpungan natin, pati mali, nakikita natin sa kapwa dahil meron din tayo. No? Yun ang tinuturo sa sentro Yung nakikita mong mali sa kapwa, meron ka din. So pag ito ay naging pagiging sensitive natin, nakikita pa natin, no? Nakikita pa natin sa ating mga sarili yung paano tayo gagalaw? May mga bagay na kailangan tayo mag-react, may mga bagay na hindi tayo dapat mag-react. Paano natin makokontrol yung sarili natin? So, yun yung pag-aaral. Yun yung benepisyo na nakukuha ko dito sa sabihin nating pananahimik. Pagpupukol ng aking sarili sa aking sarili. May mga bagay tayong nasasala, nafi-filter natin sa ating mga salita, sa ating mga damdamin, yon. Hindi natin ini-entertain lahat dahil sensitive nga Sensitive. Palagay ko, lahat. importanteng mapag-usapan ito, kaibigang Helen. Oo. Hindi naman ngayon at negative yung nakita mo, mali Hindi ganun Kasi kung ang paraan mo pure observation, purely observe mo lang yung mali, walang masama doon Oo. Ang masama lang sa ating nakagawi anong araw, yung sinasabi sa atin, huwag mo naintindihin yan, pagpasta Diyos mo na lang yan. Negative yan doon ka lang sa positive. Ganun-ganun. Hindi pala ganun. Dapat pala malaman natin na yung si Pedro, may bad vibes. Ngayon, dahil alam natin may bad vibes, alam na natin, naobserbahan natin Ang susunod doon anong gagawin natin? Yun. Pero yung sabihin mo, ang sasabihin si Pedro, hindi ko titingnan si Pedro, lalayuan ko yan. Hindi ko sasamahan yan. Hindi pala ganun. Dapat ma-realize natin, si Pedro may bad vibes. Anong gagawin natin dun sa bad vibes na yun? Okay. So siguro kung meron tayong namimit at iyan ay pangkaraniwan sa ating pang-araw-araw na buhay meron tayong talagang nakikita sa pamilya natin, di naman tayo perpekto, 'di ba? So ang titingnan natin unang-una yung sarili natin, hindi siya. Kung siya ba negatibo kanya 'yun. Ikaw? Anong tingin mo sa sarili mo pag nakakita ka ng negative? 'Yon. Dahil ang turo dito ay wala namang negative, walang masama. So, anong gagawin mo? So, 'yun. Babagsak babagsak tayo sa neutral positive ulit. O sige, Delbs. Baka naman ang effect dahil naging sensitive tayo, kailangan may adverse or adverse reaction kaagad. Dati, nagre-react ka lang. Pero ngayon, medyo sensitive ka na, medyo conscious ka na dun sa reaction mo, although negative ang reaction mo, naobserbahan mo na yon, whereas nung nakaraan, hindi. Siguro, kunwari,
pag naglalakad ka sa makitid na sidewalk, yung kasalubong mo, salungat yung daan niya, kailangan ikaw ang umilag, i-skip right, titingnan ka pa ng masama, ikaw pa kailangan lumipat sa kaliwa, imbis nasa tamang daanan ka. Siguro dahil sensitive na tayo sa effect, small effect ng meditation is, feel mo kaagad yung tension at saka yung nakakairitang ginawa nung isa, whereas nung nakaraan galit ka lang, pero ngayon ang obserbahan mo nakakairita yung ginawa niya at nairita ka. Siguro kung lagi nangyayari yan pag after 1 year, sunod mo lang malaman pag meron ka nakasalubong sa makitid na sidewalk at ayan na naman yung kaugalian ng ibang tao, na-evolve ka doon, nawala na sa'yo, nakangiti ka lang, bigla ka na lang pumunta sa kaliwa, then you move on your own. Umalis ka na, lumakad ka na lang. Sensitive ka na doon sa pangyayari, obserbahan mo na kaagad, advance na kaagad ang nasa isip mo. Imbis na mag-react at ma-irritate ka, solution na kaagad ang inisip mo. Di punta lang ako sa kaliwa, bakit ba? Then balik ulit ako sa kanan, lakad na ako. So may nangyari doon sa sensitivity mo, naobserbahan mo yung biglang pagkagalit mo or biglang pagkairita mo. Pero later on, as time goes by, nawala mo rin, na-overcome mo na rin. So good. Doon sa pagka-sensitive mo, nakita mo yung minuscule detail na yon na reaction mo na napangingababawan mo or nalampasan mo na. Hindi ka na affected sa ganung bagay kasi na-observe at naramdaman mo na. At doon sa negative na yon, nagkaroon ng tawag dito. Siguro sabihin natin na Learning. positive neutral o learning, wisdom doon sa pangyayari ngayon. So siguro yan ang isa sa mga just one of the things na nakakatulong ang meditation. Thank you. Katulad nung nung senior ni Noy noong Yes. Oo, 'di ba? Ang sabi ni Noy, hindi siya nag-react kahit pa nakarinig siya ng masasakit na salita. Sabi sa kanya ng mga tao, "Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi?" Kasi narating ni Noy. Pero ito ang aking experience, mauulit-uli yan. At ihahanda natin ulit ang ating sarili kung pareho ba uli yung ating ginawang reaksyon. Kasi sa akin nangyayari yan yung nakakapagtimpi ka, nakapag ka na sa palagay mo iyon ang tama mong gawin, and then naulit-uli. And then sa pag-ulit, hindi mo masasabing kapareho ka doon sa dati. Yun ang pag-aaral sa ating sarili. We cannot rely lagi dahil itong sarili natin, yan ang ating pinipino. Diba? Yan ang ating pinipino. Magpaulit-ulit man yung mga subok sa ating mga damdamin, kung tayo ay marahas ang ating kalooban, kung tayo ay matapang, kung tayo ay doon ka susubukin, kung hanggang saan. Hanggang sa matutunan mo na, siguro hanggang sa mapino mo na at magkaroon ka na ng tiwala sa sarili mong, wala na yan sa akin. Parang ganon. Wala na yan. Kahit pa yan ay magpaulit-ulit akong wala na. At totoo namang nangyayari din sa atin yan na may mga bagay na nalalampasan natin. Yun lang. Tita, ano na po, 10:22 na, baka si Rebecca. Oo. Baka na, Bawal, hindi ko bawal nakita sa yung amin magpuyat. oras. Oo. Bawal magpuyat. Sige. Good night sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. At kami ni Sor gising na gising pa. Oo. Sige, good night na. Sana may natutunan tayo. Good night po, Salome. Salamat, Salome. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Salome. Bye. Bye. JS, andiyan ka pa? Yes po. Si JS, andiyan ka pa? Diyan pa po siya.
nag-left na. Kasi parang titingnan ko yung schedule sa Friday kung sino yung speaker sa Friday. Baka kaibigan niya yata yung speaker. Tapos sa Sabado, parang ako yata ang speaker, hindi ako pwede sa Sabado. Titingnan ko yung schedule ko and then mag-a-announcement ako ng bagong schedule. Tita, i-off ko na po. Oh, sige, oo. Okay. Bye-bye Thank po, you. bye-bye. Maraming salamat, Sor. Maraming Thank you. salamat. Bye-bye.